Magandang araw! Narito ang inyong masusing ulat sa isang mainit at patuloy na umuusbong na isyu sa bansa, ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang pinagmulan ng kaso, ang mga pangunahing aligasyon at ang mga susunod na hakbang na posibleng tahakin ng pamahalaan. Nagsimula ang usapin noong Disyembre 2024 nang unang maisampa ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ang reklamong ito ay hindi nag-iisa. Sinundan ito ng iba pang mga paghahain mula sa iba't ibang grupo, kabilang ang civil society organizations, religious groups at ilang political figures. Ang mga reklamong ito ay nakatuon sa iba't ibang isyu, mula sa paggamit ng pondo hanggang sa umano'y paglabag sa tiwala ng publiko. Noong Pebrero 2025, umabot ang usapin sa House of Representatives of the Philippines, kung saan inaprubahan ang impeachment complaint at ipinasa ito sa Senate of the Philippines para sa paglilitis. Gayunpaman, hindi natuloy ang proseso. Noong Hulyo 2025, naglabas ng desisyon ang Supreme Court of the Philippines at nagsasabing labag sa konstitusyon ang nasabing impeachment. Ayon sa Korte Suprema, may mga procedural issues at paglabag sa tinatawag na one-year bar rule na nagbabawal sa paulit-ulit na impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Dahil dito, na-archive ang kaso at pansamantalang natigil ang usapin. Ngunit hindi dito natapos ang issue. Noong Pebrero 2026, natapos ang pag-expire ng naturang one-year ban. Muling nabuhay ang impeachment proceedings laban kay Duterte. Ilang bagong complaint ang inihain at agad na tinanggap para sa pagsusuri ng House Committee on Justice. Isa sa pinakamabigat na aligasyon ay ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon sa mga reklamo, may mga pondong inilaan para sa mga sensitibong operasyon na hindi umano malinaw kung paano ito ginamit. Itutuloy natin ngayon ang pagdinig na ito. But before we move forward, it is important, once again, that we look back. Dahil ang bawat hakbang natin ngayon ay nakatayo sa mga ebidensyang nailatag na sa mga nakaraang pagdinig. Dahil classified ang ilan sa mga gastusin, nahirapan ang mga auditor at mambabatas na masuri ang eksaktong detalye ng paggastos. Para sa mga kritiko, ito ay nagpapakita ng kakulangan ng transparency at accountability. Dalawang mahalagang prinsipyo sa pamamahala ng pampublikong pondo. Samantala, giniit ng kampo ni Duterte na ang paggamit ng confidential funds ay naaayon sa batas at kinakailangan para sa epektibong pagpapatupad ng mga tungkulin, lalo na sa usapin ng seguridad. Kasama rin sa mga aligasyon ng issue ang hindi maipaliwanag na yaman o tinatawag na unexplained wealth. May mga nagsasabing hindi umano tugma ang mga deklarasyon ng assets sa aktwal na pamumuhay o gastusin. Sa ganitong mga kaso, karaniwang sinusuri ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Kung mapapatunayan, maaari itong magbukas ng mas mabibigat na kaso tulad ng graft at korupsyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganitong aligasyon ay nangangailangan ng matibay at konkretong ebidensya upang mapagtibay. Isa pang isyung ibinabato laban sa Vice Presidente ay ang umano'y pagbabanta
laban sa ilang matatas na opisyal ng gobyerno. Bagamat hindi ito kasing bigat ng mga kasong may kinalaman sa pondo, mahalaga pa rin ito sa konteksto ng integridad at asal na inaasahan sa isang mataas na opisyal ng bansa. Ang ganitong mga aligasyon ay maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko at sa relasyon ng mga sangay ng pamahalaan. Pinakamalawak sa lahat ng paratang ang tinatawag na betrayal of public trust. Ito ay isang general na batayan sa impeachment na sumasaklaw sa anumang kilos na maaaring magpahina sa tiwala ng mamamayan sa isang opisyal ng gobyerno. Dito pinagsama-sama ang iba't ibang issue, mula sa paggamit ng pondo hanggang sa asal at desisyon ng opisyal. Sa pinakahuling development, noong April 29, 2026, bumoto ang House Committee on Justice ng 53-0 na nagsasabing may sapat na basihan o probable cause upang ituloy ang impeachment laban kay Duterte. Ang unanimous na boto ay nagpapakita ng seryosong pagtingin ng komite sa mga aligasyon. Sa susunod na hakbang, inaasahang boboto ang buong House of Representatives of the Philippines upang matukoy kung ipapasa ang Articles of Impeachment sa Senate of the Philippines. Kapag naipasa, magsisilbing impeachment court ang Senado kung saan didinggin ang ebidensya at depensa ng magkabilang panig. Kakailanganin ng malaking boto mula sa mga senador upang mapatunayang may sala ang vice-presidente. Sa kabuuan, ang impeachment ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito rin ay may malalim na implikasyon sa politika at pamamahala sa bansa. Habang nagpapatuloy ang mga kaganapan, mahalaga ang maingat na pagsusuri sa mga impormasyon at pag-unawa sa bawat panig ng issue. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na developments. Ito po ang Life and Things at ito ang inyong masusing ulat.